Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Romel. Taong 1977, Mindoro. Bata pa lamang si Romel nang manahin ang pagiging magsasaka ng ama. Maaga itong naulila. Walang kapatid at hindi man lang nakilala kung sino ang ina. Gayunpaman, ayos lang naman ang pamumuhay ng binata bago tuluyang nawala ang ama. Naturuan ito kung paanong magsaka ng mabuti at iba pang kalakaran. Kaya naman hindi naging ganong kahirap ang buhay mag-isa sa bukid. Kaso nga lang paminsan-minsan, hindi maiwasan ni Romel ang mangulila. May mga oras talaga na mas maganda kung may makakasama, makakausap at mangangamusta. Ngunit sa panong ito, sapat na siguro ang iilang kapitbahay upang kahit papano maibsan ang kalungkutang nararamdaman ng binata. Madalas si Romel maglakad sa gilid ng palayan tuwing dapit hapon. Matapos ang pagtatrabaho buong araw, ito ang naging gawain ng binata upang makapagpahinga at bantayan na rin ang pinaghirapan. Ay nako, isang mahabang araw na naman. Wika ni Romel sa sarili habang tinatanggal ang sombrero at pinapahiran ang pawis sa noo. Humakbang ito sa pilapil. Pinagmasdan ang palayang kumikislap na tila mahinang ginto habang papalubog ang araw. Hindi ka pa uuwi? Wika ng isang magsasaka habang nagbubuhat ng mga gamit sa hindi kalayuan. Sandali lang po, dito muna ako. Dito lang ako makakahinga ng maayos eh. Umupo siya sa gilid. Parang mas tahimik dito kaysa sa buong bayan. May hanging dumampi sa kanyang muka at napangiti siya. Kung pwede lang, dito na lang sana ako titira. Sa lupang ito mismo kasama ang palayan. Para katulad nyo, hindi nag-iisa. Wika nito, na tila kinakausap ang hangin. O Romel, mauna na ako sa'yo ha. Teka, bakit ba kinakausap yung sarili mo dyan? Hindi naman po, Mang Simon. Basta mag-ingat ka. Umuwi ka rin ng maaga ha, mamaya. Kakakausap mo sa hangin, bigla may samagot sa'yo. Paalam na iho. Wika ni Mang Simon, isang kapwa magsasaka bago ito tuluyang umalis. Saan na nga po eh, para kahit papano may kausap ako. Gabi na nang umuwi sa tahanan si Romel. Katulad ng nakagawian, madilim at malamig ang paligid. Ano pa nga ba nga asahan ko? Mag-isa ako sa bahay kaya malamang malamig at madilim dito. Pero maganda naman, kita akong buong palayan sa lugar na to. Dumungaw sa bintana si Romel. Pinagmasdang maigi ang paligid. Maganda, tahimik, pero minsan may kalungkutan. Ang mga bituin ay nagniningning habang ang buwan ay mag-isang kumikislap. Mabuti pa ang buwan kahit nag-iisa lang. Hindi may tuturing na tunay mag-isa dahil maraming bituin na kasama. Biglang natigilan ang pagmumuni ng binata nang makarinig ng kaluskos mula sa palayan. Kaagad nitong kinuha ang lampara at tinapat sa palayan. Akala niya, sa pamamagitan ng pag-ilaw at pagwagayway ng lampara, maaaring mabulabog ang kung anumang kumakaluskos sa bukid. Ngunit hindi ito tumigil at tila mas naging agresibo.
Dahil sa pangyayari, kumuha siya ng itak. Kasama ang lampara, bumaba ito papunta sa palayan. Habang pababa, naramdaman niya ang tensyon. Alam niyang hindi ligaw na hayop ang napansin. "Sino nandyan? Magpakita ka! Lumabas ka kung sino ka man!" Wika ng binata habang nakataas ang itak at lampara. Lalong tumindi ang mga kaluskos. Dahan-dahan siyang lumapit at doon biglang sumugod ang isang matanda. Hoy! Ayos-ayosin mo yung itak mo, kamunti ka na akong mataga. Wika ng isang matanda. Hindi ito pamilyar kay Romel. "Sino ho ba kayo? At anong ginagawa niyo dito?" Anong sino ko? Ako si Dante, at ikaw ang dapat kong tanungin. Anong ginagawa mo dito sa bukid ko? "Ho? Bukid niyo? Nasaan?" Dito ang bukid ko. Pero, bakit hindi mo makita? Napakunot ang noo ni Romel. "Kasi nga ho, hindi ito bukid. Baka nagkamali ka. Siguradong naligaw kayo, Mang Dante, at gabing-gabi no? Bakit nasa labas pa kayo?" Katulad nga ng sinabi ko, dito dapat ang bukid ko. Hindi ko alam kung bakit ibang lugar to eh. Pauwi na ako galing sa bayan. Kanina pa ako naglalakad. O kahapon pa ata. Basta hindi ko alam. Dito lang dapat yun eh. Kabisado ko ang bawat daan eh. Mukhang naging ulyani na po kayo ah. Ayos lang yun kasi tumatanda na kayo. Saan po ba ang bukid nyo para maihatid ko na kayo? Lalo na ngayon gabi na, mas delikado ang daan. Huwag mo kong asarin iyo. Kabisado ko ang lugar, hindi ako nagkamali. O sige na po, Mang Dante. Halika po, baka alam kong tinutukoy nyo. Saan po ba kayo banda? Tumingin ng matanda sa paligid. Tila takot. Basta, nandito lang. Hindi ako dapat naliligaw. Naglakad na papaalis ang matanda. Kinuha ang sombrero mula sa sahig at nagpatuloy sa paglalakbay. Bagamat nag-aalala ang binata, hindi niya pinilit itong tulungan, lalo na't mukhang ayaw ni Mang Dante na magpatulong sa iba. Kinabukasan, matapos magtrabaho at maglibot sa palayan, muling nagpakita na naman si Mang Dante sa kanya. Agad lumapit ang binata at sa pagkakataong yun, ipinilit niya ang sariling tulungan ito. Binahagi ni Mang Dante, kabisado niya ang bawat pilapil at punong kahoy sa lupain. Ngunit kamakailan, tila napapadalas ang pagkaligaw, napapadpad siya sa lugar na hindi pamilyar. Habang naglalakad sila, muling nagsalita ang matanda. Iho, sa buong buhay ko rito, bawat kanto, pilapil at punong kahoy ay kilala ko. Kahit nakapikit pa ako, alam ko ang daan eh. Baka po nagbago ang daan. Nagbago din po mga tanawin kaya hindi na pamilyar sa inyong lugar. Hindi. May mali. May nagliligpat ang daan. Ano po? Ano po ang ibig mong sabihin, Mang Dante? Tuwing hapon kapag papadalim na, doon ako naliligaw eh. Hindi ko maipaliwanag pero parang may humihila sa akin sa lugar na hindi naman sa akin. Baka pagod lang po kayo. Kailangan niyo po muna siguro magpahinga lalo na't matanda na kayo. Humihina ang memorya at katawan niyo. Hindi ito pagod. Kabisado ko ang lupa pero ngayon parang itinatago sa akin. O sige po, hanapin natin. Hindi ko po kayo papabayaan. Sa pagkakataong ito, doon nakaramdam ang binata na tila may taong nangangailangan sa kanya. Isang bagong kaganapan sa tahimik at minsang malungkot na buhay. Naging magaan ang loob ni Romel sa matanda. Tinulungan niya itong mahanap ang daan pabalik sa sinasabing bukid. Ngunit sa tuwing ihahatid niya ito, tila nagbabago ang anyo ng paligid. Dito po ba? Tanong ni Romel habang tinuturo ang isang palayan.
Hindi. Hindi yan yun eh. May puno ng mangga doon at may kubo naman dito. Pero ngayon wala na. Napakunot ang noo ni Romel. Oo nga no. Parang kanina may nakita rin akong puno dito eh. Meron. Meron talaga. Biglang lumakas ang hangin. Kumaluskos ang mga palay. Teka, sandali lang ho ah. Romel, bakit parang nag-iba ang landas? Napatingin si Romel sa dinaanan nila. Sandali, hindi ba doon tayo galing? Nakayuko na lamang ang ulo ni Mang Dante. Hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam. Ilang araw na akong hindi nakakauwi sa amin. Huwag po kayo panghinaan ng loob, Mang Dante. Makakarating din po tayo sa bukid nyo. Halina po kayo, hanapin natin uli. Ngunit sa bawat takbang nila, tila lumalayo ang hinahanap. Parang nakakahalata na ako. Ayaw tayong papasukin. Posible ba yun? Yung lupa mismo ang ayaw magpapasok sa atin. Dati akong may-ari ng lupang ito pero ngayon, parang hindi na ako kilala. Hanggang dito na lang muna, iho. Kaya ko na ang sarili ko, malapit na maggabi. Kailangan mo nang umuwi sa inyo. Pero Mang Dante, hindi pa po natin nahanap ang bukid nyo. Kanina pa tayo naglalakad, iho. Sigurado ko na malapit na yon. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Mauna na ako. Kung sigurado po kayo, Mang Dante, o sige ho. Basta mag-iingat kayo ha. Ngumiti ang matanda at nagpatuloy sa paglalakad habang si Romel bumalik na ng tahanan. Wala pang kalahating oras, kagad nakabalik sa sariling bukid si Romel. Dahil dito, lalong naging palaisipan sa kanya kung bakit inabot ng ilang oras sila ni Mang Dante. Pero ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang bukid nito. Sana matagpuan ni Mang Dante ang bukid niya. Kawawa naman yung matanda na yun. Kinabukasan, katulad ng nakagawian, hapon na nang maglakad muli si Romel sa palayan. Baka hindi ko na siya makita ngayon. Ayos lang. Makauwi na nga lang. Iho! Iho! Oh, kayo na naman, Mang Dante. Parang tuluyan na ako naligaw eh. Wika ng matanda. Rinig sa boses ito ang pagod at labis na pagtataka. Kanina pa po ba kayo dito? Hindi ko alam, basta kapag palubog na ang araw, palaging nandito na ako eh. Kapag umaga po, nasan kayo? Hindi ko maalala. Wala talaga ako maalala. Napabuntong hininga si Romel. Ibig sabihin, tuwing dapit hapon lang kayo lumilitaw. Ganun po ba? Tumingin si Mang Dante sa kanya. Iyo, tulungan mo ko. Baka sakaling mahanap ko na ang bukid ko bago pa tuluyang dumilim. Napatingin si Romel sa papalubog na araw. Sige ho, hanggat may liwanag pa, hanapin natin. Hindi ko na maintindihan. Araw-araw ko itong nilalakaran pero kapag papalubog na ang araw, nag-iiba ang bukid. Ano po ang huling naaalala niyo, Mang Dante? Ang naaalala ko, umalis ako sa aking kubo, papunta ako sa Pilapil, tapos dadaan sa punong mangga. Kaso nga lang, nandito na naman ako eh. Hindi ko na makita ang bahay ko. Sige ho, wag na po kayo mag-alala. Ngayon po, tuluyan ko na talaga kayong sasamahan. Hindi katulad nung nakaraan. Maraming salamat, iho ha. Pasensya na talaga sa abala. Walang anuman po, Manong. Baka ngayon sa tulong mo mahanap ko na. Ilang oras na ang nakalipas. Nagsimula silang maglakad. Romel! Napalingon ang binata. Hindi po ba dumana tayo dito kanina? Oo pero bakit parang umiikot tayo? Mang Dante, may narinig po ba kayong kwento tungkol sa mga tikbalang?
Tikba lang. Yung mga nilalang na nanliligaw ng mga tao. Opo, ang sabi ng matatanda, nilalaro daw nila ang mga naglalakad sa bukid. Pinapabalik-balik sa iisang daan. Maigpit ang hawak ni Mang Dante sa kanyang sombrero. Iyo, huwag mo sabihin. Hindi po ako sigurado pero parang may naglalaro sa atin eh. Pero kung tikba lang nga, hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit ako? Anong nagawa ko para paglaruan ng nilalang? Muling napatingin si Romel sa papalubog na araw. Hindi ko rin po alam Mang Dante, pero baka may gusto siyang sabihin o ipakita sa atin. Teka iyo, saan ka naman pupunta? Manghingi po tayo ng tulong. O sige, kung sino man yan iyo, may tiwala ako sa'yo. Nagtungo ang dalawa sa bayan. Iyo, ayos lang ba sa'yo kung manatili muna ako dito? Parang hindi na kaya ng mga tuhod ko maglakad ng mas malayo eh. Wika ni Mang Dante habang hinihimas ang binti. Opo naman Mang Dante. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko naisip ang kalagayan nyo. Ako na lang po hindi diretso sa bayan. Dito lang po muna kayo ha. Pangako babalik ako. O sige. Maraming salamat iyo. Lumapit si Romel sa iilang matanda sa baryo. Kabilang na doon si Aling Cora, isang tendera. Aling Cora, kumusta ho? Wika ni Romel habang bumibili ng kape. Romel, ikaw pala yan. Kumusta naman sa bukid? Ayos lang naman po, Aling Cora. Matanong ko lang po sana, may kilala po ba kayong magsasaka na Mandante ang pangalan? Napatingin ng tendera. Tinigil ang ginagawa. Mang Dante? Yung may bukid sa dulo. Opo, siya nga. Madalas ko po siyang nakikita sa pilapil eh. Dito. Halika muna dito, may itatanong ako. Ano yon, Cora? Anong tatanong mo? Ito. Ikaw ang kumausap sa kanya. Marami pa akong aayusin dito. O iho, anong kailangan mo? Ang itatanong ko lang po sana, kung meron kayong kilalang Mang Dante, yung nakatira po sa may dulong bukid? Nagkatitigan ng bagya si Mang Lito at Aling Cora. Nag-usap ang dalawa sa pamamagitan lamang ng mata. Bakit mo naman hinahanap si Mang Dante, iho? Kaano-ano mo siya? Hindi ko naman po siya kaano-ano. Sadyang naliligaw po kasi siya tuwing hapon eh. Palagi siyang napapadpad sa bukid namin. Tinutulungan ko siyang hanapin yung bukid niya. Napatahimik. Muling nagkatinginan ang dalawa. Kitang-kita sa kanilang mga muka ang pag-aalala. Pagtataka. Bahagyang takot bago sila nagpatuloy ng pagsasalita. Iho, sigurado ka bang si Mang Dante ang kasama mo? Baka nagkakamali lang siya dito. O kaya naman baka may ibang Dante sa lugar at yun ang tinutukoy niya. Hai, bakit naman po? Isa lang naman po yung Mandante na pinag-uusapan natin kanina. Kinumpirma nyo nga po na nakatira sa may dulong bukid eh. Yung matanda, payat, tapos palaging dala yung kupas sa sombrero. Kasama ko nga po siya ngayon eh. Naiwan ko lang siya sa labas ng bayan kasi pagod na daw po siya. Pero kung gusto niyo pong daling ko dito, pwede naman po. Aling Cora? Ayos lang po ba kayo? Namutla si Aling Cora at Mang Lito. Oh, ano po nangyari? Ayos lang po ba kayo? Hindi magandang balita yan. Ang alin po? May nasabi ba akong hindi maganda? Romel, matagal nang nawawala si Mang Dante. Ha? Hindi po yun posible. Araw-araw ko po siyang kasama eh. Nakakausap ko pa siya. Hindi kami nagbibiro, iho. Seryoso. Matagal nang nawawala ang matandang yon. Nagulat si Romel nang sabihin ng mga ito na matagal nang hindi nakikita si Mang Dante at may mga bulong-bulungan na nawawala to ilang linggo na ang nakalipas. Napatras si Romel.
Ilang linggo na siyang hindi nakakawi sa kanyang pamilya. Hinahanap nga siya ng mga kamag-anak niya eh. Pero kinakausap ko po siya. Kanina lang po kasama ko siya. Romel, baka may ibang nilalang kang nakakasama. Wika ni Mang Lito na nagpailing kay Romel. Hindi po, totoo po siya. Hinahawakan ko pa nga po yung kamay niya kung paminsan eh. Tuwing dapit hapon baka mo siya nagpapakita. Tama ba, iho? Oo, Mag-iingat ka, iho. May mga oras sa bukid na hindi para sa mga buhay. nagpasalamat na lamang si Romel sa tulong ng mga matanda. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin nakakausap ni Romel ang matanda. Habang tumatagal, mas nagiging desperado si Mang Dante na mahanap ang kanyang tahanan. Iho! Iho! Wika ni Mang Dante nang makita si Romel. Mabuti naman at dumating ka na. Akala ko kung napano ka eh. Akala ko, Pasensya na po natagalan ako. hindi ko na talaga makita ang bahay ko. Parang mas lumalayo habang tumatagal. Ang sabi po ng mga taga-baryo sa akin, Teka, iho, huwag mo nang sabihin yan. Tulungan mo muna ako. Baka ngayon makita na natin. naawa na lamang ang binata. Bagamat kita sa kanyang mga mata ang lungkot, pinilit na lamang niyang ngumiti para kahit papano mabawasan ang pag-aalalang nararamdaman ni Mang Dante. O sige po, tara po. Iho, pakiramdam ko may sumusunod sa atin ha. Sandaling tumahimik si Romel upang pakinggan ang paligid. May naririnig po ako. Kung hindi pa rin natin mahanap ang bahay ko ngayon, maaaring hindi na ako makauwi kailanman. Nais man alisin ni Romel ang lungkot at takot na nararamdaman ni Mang Dante. Alam ng binata na hindi rin niya alam kung anong gagawin upang tuluyang makauwi ang matanda. Huminto po muna tayo sandali, Mang Dante. Bakit, Iho? May nakita ka ba? Tignan niyo po 3 beses na nating nadaanan yung punong yan. Teka, hindi. Hindi maaari. Ilang sandali pa may kumaluskos sa mga damo. Iho, may narinig ka ba? Opo, meron po. Isang mahina ngunit malalim na tawa ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ramdam ni Romel ang pagtindig ng mga balahibo sa batok. Iho, may nagmamasid sa atin. Ganun na nga po, hindi tayo nag-iisa. Asan ka? Ibalik mo ako sa bahay ko. Wika ni Mang Dante. Sumagot ang hangin. Isang mahaba at paikot-ikot na ihip ang tugon nito. Hinawakan ni Romel ang braso ng matanda. Mang Dante, huwag po kayong bibitaw. Iyo, pasensya ka na kung paulit-ulit ako. Pero sana kung maligaw ako uli, wag na wag mo kong iiwan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo iiwan. Tama na ang pakikipaglaro. Magpakita ka! Tahimik. Nagintay sila ng ilang minuto pero walang sumagot. Matapos nun, biglang nagulat si Romel kung bakit tila sumigla ang pangangatawa ng matanda. Mang Dante, sandali lang ho. Wika ni Romel habang dahan-dahang sumusunod sa anino ng matanda sa gitna ng dilim. Bilisan mo, Iho. Habang nararamdaman ko pa, malapit ko nang makita ang bukid ko, ang bahay ko, ang pamilya ko. Damang-dama ang tuwa sa boses ng matanda. Kahit mahina na ang katawan, bumilis ang pagkilos nito. Labis na pananabik na makauwi. Habang tumatagal, dahan-dahang bumabagal ang pagtakbo ni Romel. Napansin niya na makapalang damo sa bahaging iyon ng bukid. Wala nang ilaw mula sa paligid. Tanging buwan at kuliglig na lamang ang mapapansin. Mang Dante, hindi po ba dumaan na tayo dito kanina?
Hindi, iba to. Iba ang hangin dito. Huminto si Romel. Tinignan ng mabuti ang paligid. Parehong puno, parehong pilapil, parehong lupa. Mang Dante, tumigil na po kayo. Umiikot lang po tayo. Kitang-kita ang pagbabago ng reaksyon ng matanda. Ang pag-asa sa muka ay tuluyang nawala. Tumigil ito. Pinagbasdan ang kapaligiran. Hindi ako umiikot. May nag-utos sa lupang paikutin tayo. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa pagitan nila. May malakas na kaluskos sa likod ng punong balete. Mang Dante, ayos lang po ba kayo? Hindi nakasagot ang matanda. Mula sa anino, unti-unting lumitaw ang isang matangkad na nilalang. Meron itong katawan ng tao, ngunit ang ulo at paa, katulad sa kabayo. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim. Napatras si Romel. Tikbalang! Umalingaw-ngaw ang mga yabag. Matagal na kitang pinagmamasdan, tao. Wika ng nilalang. Ikaw ba ang dahilan kung bakit naliligaw si Mang Dante? Kung bakit hanggang ngayon hindi pa siya nakakauwi? Hindi kagad sumagot ang tikbalang. Sa halip umikot ito sa paligid nila. Mabagal. Tila sinusukat ang kanilang takot. Hindi ko kayo sasaktan, kaya huwag kayong matakot. Pinapaikot ko lamang kayo. Huminga ng malalim si Romel. Binuksan ng tapang, naglakas loob. Kung hindi mo siya sasaktan, bakit mo siya nililigaw? Wika ni Romel. Pilit pinapatatag ang boses. Dahil may mga bahay na hindi na dapat makita. Karapatan niyang malaman kung bakit. Hindi pwede yung gusto mo lang paglaruan yung matanda. Kaya ginagawa mo yan. Ilang araw na siyang hindi nakakauwi. Hindi pa nakakakain o nakakatulog na maayos. Hindi mo dapat siya pinaglalaruan. May buhay ang taong yan, no? Buhay. Sigurado ka ba? Wika ng nilalang. May bahid ng kakaibang lungkot at pagkamangha sa kanyang tinig. Napatingin si Romel kay Mang Dante. Mang Dante, ano pong huling naaalala nyo? Bakit kayo pinaglalaroan ng tikbalang? Hindi ako sigurado. Pero ang alam ko lang, naglalakad ako papauwi. Tapos may mahinang yabag akong narinig, tas tapos na. Hanggang doon lang wala na. Hindi mo ba naisip kung bakit tuwing dapit hapon lamang siya naririto? Hindi ka ba nagtataka bakit kahit ilang araw na siyang walang tulog o kain, nakakayanan niya pa rin kumilos? Ipinaywatig ng tikbalang na hindi nito layong pagtripan o saktan lamang si Mang Dante. Pinipigilan lamang nito na makita ng matandang isang bagay na mas magbibigay ng sakit sa kanya. Ayaw ko siyang saktan. Pinipigilan ko lang siyang makita ang katotohanan. Katotohanan? Anong katotohanan? Ang katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. Bakit hindi na lang natin siya tanungin? Hindi sumagot ang tikbalang. Sa halip tinitigan siya nito. Kagad lumingon si Romel. Mang Dante, handa ka po bang malaman ang katotohanan? Kung yon ang magdadala sa akin sa tahanan ko, oo, handa na ako. Sa oras na makita niya, hindi na siya makakabalik pa sa paglalakad na ito. Lahat ng ito ay matatapos na. Hindi po ba mas masakit ang paulit-ulit na maligaw? Kung ano man ang katotohanan, hindi hamak siguro na mainam na malaman yon, kaysa buong buhay siyang nasa dilim. Hindi alam kung bakit hindi siya makauwi ng bahay. Kung gayon, lumakad kayo.
Habang naglalakad, biglang natisod si Romel. Aray ko! Iho, ayos ka lang ba? Napahawak si Romel sa lupa. Kaso nga lang hindi lupa ang nakapa. Mang Dante, may katawan dito. Dahan-dahan niyang hinawi ang damo. Isang kupas sa damit. Isang pamilyar na sombrero. Unti-unting nang laki ang mga mata ni Romel. Hindi. Mang Dante, kayo po. Wika ni Romel habang tinuturo ang bangkay. Tahimik lang ang tikbalang. Bakit? Bakit pamilyar? Mukha ko to. Wika ni Mang Dante. Unti-unti siyang napatras. Pero hindi ko maintindihan. Araw-araw kitang nakakausap. Nakikita. Iho, sabihin mo sa akin, bakit ako nakahiga dyan? Lumapit si Romel. Takot ngunit may halo ng awa. Ngayon ay nauunawaan niya na. Mang Dante, ang sabi po sa akin ng mga tao sa bayan, matagal na daw kayong hinahanap sa baryo. Nung una akala ko, dahil hindi lang kayo nakakauwi. Pero ito pala ang katotohanan. Napatingin ng matanda sa sariling bangkay. Ibig sabihin, hindi na talaga ako makakauwi. Malungkot man, Manong. Pero tama po yun. Unti-unting naging malinaw ang anyo ni Mang Dante. Naging manipis ang kanyang presensya. Kaya pala hindi ko makita ang tahanan ko kasi wala na akong babalikan. Pumatak ang luha ng matanda sa pisngi. Malungkot. Ngunit ngayon ay wala ng takot. Lumapit ang tikbalang. Ngayon, naiintindihan niyo na. Napatingin si Mang Dante kay Romel. Iho, maraming salamat sa iyo. Hindi mo ako iniwan. Mang Dante, hindi pa tapos ang iyong laban. Inilayo lang kita sa sakit. Pero mananatili kang ganito hanggat hindi natutuklasan kung sino ang gumawa ng bagay na yan. Dahan-dahang naglakad ang nilalang sa isang bahagi ng damuhan. Hinawi nito ang mga damo at makapal na talahib. Hali kayo. Tignan nyo. May bakas ng yabag. May sirang bahagi ng lupa. May bakas ng tuyong dahon sa paligid ng pilapil. Hindi siya basta namatay. May humabol at sinadya siyang saktan. Napahawak si Romel sa ulo. Sino naman ang gagawa nito sa kanya? Wala naman siyang kaaway . Hindi mo alam ang lahat ng bagay. Teka, sandali. Ibig sabihin, may kaaway ako. Hindi mo naaalala. Pero ang lupa, hindi ito makakalimutan. Pinatay siya. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi ka makalis. Hindi siya nakatali sa bukid. Nakatali siya sa katotohanan. Mang Dante, kung hindi natin malalaman kung sinong gumawa nito, mananatili kang ganyan. Kaya pala paulit-ulit ang paglalakad ko. Kaya pala palaging meron akong hinahanap. Tama po kayo. Hinahanap niyo ang hustisya. Iho, may makikinig ba sa'yo kung sasabihin mong nakakausap mo ko? Sandaling natahimik si Romel. Hindi na po mahalaga kung may maniwala. Ang importante, malaman natin ang katotohanan. Huminga ng malalim ang binata. Humarap sa tikbalang.
Kung totoo ang sinasabi mo, tulungan mo ko. At bakit naman kita tutulungan? Dahil hindi mo siya sinaktan. Prinotektahan mo pa siya eh. Sigurado kung tinutulungan mo kami dahil mabuti ang iyong kalooban. Matapang ka. Pero ang katotohanan, may mas mabigat kaysa sa bangkay na hawak mo. Kaya ko. Hindi naman dapat maligaw pa si Mang Dante. Hindi siya dapat pwedeng maligaw. Lumapit si Mang Dante. Iho, wag mong ilagay ang sarili mo sa panganib. Sapat na malaman ko ang katotohanan. Pero hindi kayo makakaalis dito kapag hindi natin naresolba ang problema. Iho, labis-labis na ang pagpapasalamat ko sa iyo. Tumingin si Romel sa matanda at bagyang ngumiti. Hindi ko kayo tinulungan para iwanan lang po sa uli, Manong. Hayaan niyo po kung gawin ng bagay na to. Hahanapin natin kung sino ang gumawa nito. Unti-unting umatras ang tikbalang. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, nagsalita siya. Kapag nalaman mo ang pangalan, babalik ako. Nagsimulang mag-imbestiga si Romel sa baryo. Kinausap ang mga kapitbahay, kapwa magsasaka, maging ang mga kamag-anak ni Mang Dante. Mang Lito, may nakaaway po ba si Mang Dante bago siya mawala? Napakunot ang noo ni Mang Lito. Bakit mo naman natanong ang bagay na yan? May nakita lang po kung hindi tama sa bukid niya. Wika ni Romel. Hindi pa niya sinasabing nakita na ang bangkay. May usap-usapan noon pero ayoko makisali. Usap-usapan? Ano po yun? Ang sabi, may gusto daw umangkin ng lupa niya. Ang sumunod na kinausap, si Aling Cora. Iha, iha, bakit ka nag-uusisya patungkol kay Mang Dante? Hindi po siya kasi basta-basta nawala eh. Hindi mo naman kaano-ano yung matanda. Bakit parang interesado ka? Hanggang ngayon ho ba, hindi kayo naniniwala na nakakausap ko si Mang Dante? Natigilan ng bagya si Aling Cora. Tumindig ang balahibo sa sinabi ng binata. Kung ganon, may mga nagsasabing may nakaalitan siyang malapit sa kanya. Pwede ko po bang malaman ko nung pangalan? Kung sinong nakaalitan niya? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Aling Cora, kailangan ko pong malaman. Unti-unting lumabas ang lihim. May alitan sa lupa si Mang Dante at isang tao ang gustong umangkin sa kanyang bukid. Pumunta si Romel sa bahay ng pamangkin ni Mang Dante. Matanong ko lang, totoo bang may gustong bumili ng lupa niya? Opo, kaso ayaw ibenta ni Lolo. Ang sabi niya, doon na daw siya tatanda at mamamatay. Alam mo ba kung anong pangalan ng gustong bumili? Opo, si Andres. Parang pamilyar ang pangalan na yun ah. Kaibigan kasi ni Lolo yun. Oo nga. Pero bakit parang hindi man lang niya hinanap ang kaibigan niya? Umiwas ng tingin ng pamangkin. Kaibigan sarap. Pero ilang beses silang nagtalo. Ramdam ni Romel ang bigat ng bagong impormasyon. Kaya naman pala. Hinanap ni Romel si Mang Andres. Nang matunton, nakipagkita ito sa gilid ng palayan. Kayo po ba si Mang Andres? At sino ka naman para magtanong? Ako po si Romel. Gusto ko lang po sanang malaman kung nasaan kayo nang gabing mawala si Mang Dante. Bagyang nag-iba ang tingin ng matanda. At bakit mo naman natanong? May bakas ng pakikibaka sa bukid niya eh. Maraming hayop sa bukid, iho. Pero hindi hayop ang gumawa nun. Tao. Mariing tugon ng binata.
Saglit na katahimikan ang namayani. Pinilit mo siyang pumirma, hindi po ba? At nung tumanggi siya, Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, bata. hindi nga ba? Wala kang patunay. May dugo sa lupa. May saksi na hindi mo kayang takasan. Sino? Ang mismong lupa na inagaw mo. Hindi na nakatingin pa si Andres. Sa katahimikan, malinaw na malinaw ang pag-amin nito. Lumubog na ang araw nang bumalik si Romel sa gitna ng bukid. Mang Dante, nandito na po ako. Dumampi ang malamig na hangin. Unti-unting lumitaw ang matanda. Kumusta, iho? May nalaman ka ba? Opo, alam ko na kung sinong may sala. Sino? Ang pinagkakatiwalaan nyo. Kilala ko na kung sino ang tinutukoy mo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po siya makakatapak sa lupang to. Hindi niya na maangkin ang buong lugar. Sa pagkakataong iyon, hindi na malabo ang anyo ng matanda. Mukhang hindi na talaga ako maliligaw. Opo, Manong. Hindi na po. Ngumiti si Mang Dante. Tunay ng ngiti mula nang magkakilala sila ni Romel. Hindi ko na hinahanap ang buhay ko. Alam ko na kung saan ako dapat, iho. Kundi dahil sa'yo, maglalakad pa rin ako paikot-ikot hanggang sa ngayon. Sabi ko naman po sa inyo hindi ko po kayo papabayaan. Ngayon pwede na akong tumigil sa paglalakad. Maraming salamat. Unti-unting tinangay ng hangin ang anyo ni Mang Dante, kasabay ang unang liwanag ng buwan. Sa lilim ng puno ng balete, naroon ang tikbalang. Mahusay. Nagawa mo. Hustisya ang kailangan niya. Hindi lahat ng tao kayang harapin ang katotohanan. Lalo pa, hindi pa natutuklasan ang sani at kung sino ang may sala. Pero dahil sa'yo, hindi ko na siya kailangan pang iligaw. Sandali itong tumingin sa bukid at muling naglaho sa hangin. Naiwang mag-isa sa gitna ng palayan si Romel. Hindi lahat ng naliligaw ay buhay. Bulong niya sa sarili. Hinawakan ng binata ang lupa. Pero lahat ng kaluluwa may karapatang makauwi. Sa tulong ni Romel, natagpuan ang bangkay ni Mang Dante. Napanagot ang may sala. Lumipas ang ilang buwan. Muling naging payapa ang bukid ni Mang Dante hanggang sa nakita ni Romel ang mga bagong tanim sa lupa ni Mang Dante. Sa wakas, naibalik na siya sa pamilya niya. Oo, tama po kayo. Ramdam niyo ba yon? Parang mas magaan ang hangin dito ngayon. Minsan tuwing dapit hapon, nararamdaman ni Romel ang banayad na hangin at presensya ng tikbalang. Hindi na bilang manliligaw ng tao, kundi bilang isang tagapagbantay. At katulad ng nilalang, nagsilbing tagapagbantay din ang binata, handang tumulong sa kahit sinong nangangailangan sa kanya. Tuwing may naliligaw sa bukid, si Romel na ngayon ang gumagabay sa kanila pauwi. Dala ang paniniwala. May mga kaluluwang kailangan malaman ang katotohanan upang tuluyang makabalik sa kanilang tirahan. Iha, saan nga ba ang daan palabas? Tanong ng isang matandang babae na minsang naligaw sa pilapil. Halina po kayo. Sasamahan ko kayo. Habang naglalakad sila, napapangiti si Romel. Hindi lahat ng naliligaw ay multo. Ngunit kung sakaling may isa pa, handa siyang makinig. At sa bawat dapit hapon, ang bukid ay hindi na lugar ng pagkaligaw. Ito ay lugar na pwedeng uwian. Lahat ng nangangailangan, handang tulungan ni Romel, kasama ang kanyang kaibigan
natikba lang. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.